Ang bigat. Oh, mga kapatid, ito na yung turbo na in-order ko kay Miss Rupa Rosario ng MC2 Auto Supply. Ililipat namin dito sa Fortuner, yung vlog ko po kagabi na kumakain ng langis. At para naman makasigurado tayo na hindi kakatok itong makina na to, abatan na natin yung problema. Kaso, may nakapanood po sa akin kagabing vlog na itong ganitong sa mga Fortuner na nagbabawas ng langis. Meron pong bago ngayon na dumating. Tara po, samahan nyo po ako. Nandito, yung Fortuner na yon. Meron ding bagong dating na Montero. Tapos ito po yung yung Pajero kagabi na ipinakita ko po sa inyo. Ayan pinturado na. Okay, dito po tayo. Ito. Ito po yung yung kumakain din ng langis. Pero sabi ko, meron akong uunahin na trabaho dito. At yung trabaho na yon, ito po kapag umaandar at dumaan sa inyo para kayong dinaanan ng helicopter. Napakaingay po ng makina. Ipapakita ko po sa inyo kung ano yung nagbibigay ng ingay na yon. Rudy, ikaw na mag-start. Di bali, ako na mag-aangat. Kaya ko to. Matangkad ba ako? Ang lalaki kasi ng mga sasakyan na to eh. Dito discard yan. Ayan. Tapos kuha rito. Dapa. Ayan. Ito mga kapatid, may tagas din ng langis Kaya mo bang makita? Ayun Ayun tagas din yung langis sige Rudy, start mo muna. At alamin natin kung saan yung maingay. Ito mga simpleng troubleshooting lang ito. Pero napaka-importante po nito. Kasi pag ito biglang nasira, yung pyesa na to, hindi nyo na pwedeng paandarin yan. Dahil baka lalo lumaki ang damage. Maputulan pa kayo ng belt. Okay, ito. Pakinggan nyo, ingay Yan. Ganyan po, katindi ang ingay niya. Ayan, binuksan ko na itong isang mic ko para maiparinig ko sa inyo yung ingay sa pamamagitan po ng stethoscope na ito. Okay? Pakinggan nyo po Ayan. Yan po yung ingay na maririnig nyo na yung bearing po ng alternator ay talagang anytime soon ay bibigay na. At kapag po bumiga yung alternator nito, marami na rin kaming nagawa. Mga kapatid, talagang nag-i-stack up yung bearing at minsan nakakaputol pa po yan ng belt. Pag naputol po ang belt nito, isang belt lang to, serpentine belt, hindi nyo na magagamit ang sasakyan. Ihinto nyo na yan dahil pwede kayong mag-overheat, bibigat din ang manibela nyo. At syempre, yung alternator, hindi na magkakarga yan. Totally dead po yung sasakyan nyo, huwag nyo nang gagamitin. Sige, Rudy. Ito yung problema na akala nyo maliit na problema lang. May problema na yung alternator at kapag ayan ay natuluyan, yung halos buong sasakyan nyo, itong makina na to, madadamay po talaga yan. Kaya pag nakarinig kayo ng ganito, sa inyong mga makina, sa mga sasakyan nyo, huwag nyo ipagwalang bahala, ipaayos nyo po kagad yan dahil delikado po talaga kapag mag-stack up yung alternator nyo at maputulan po kayo ng serpentine belt. Nakiusap ako dito sa gwapong may-ari ng pick-up, itong Hilux. Kasi pare-parehas ng makina yan, yung tatlo na yan. Oo. Itong dalawa, kumakain ng langis at basang-basa dito sa may turbo. Ngayon, titignan ko kung ito ay basa rin dito sa may turbo. Kasi sabi mo, 10,000 na, hindi ka naman nababawasan ng langis. Hindi naman Ito, bawas nga langis, kalahati na lang langis nito Hindi pa siguro. dito lang siya sa Morong, sir. Ito sa Morong lang to. May tagas ba siya? Walang ibang tagas. Wala. Modelo, mga bago rin Katulad din to sa'yo. Hindi ko sigurado. Yun, talagang pagtanggal niya ng husto, mulo na dun. Ngayon, titignan natin ito kung ganun din. Oo. Buti na lang, may dumating dito na naka-Toyota rin na ito po yung mga engine. 2018 to. Oo, 2018 to. Siyempre, Hilux hindi ito masyado. Tuyong-tuyo nga yun. Wala nga tumulo Wala pang 50 to. Oo. Hindi ito masyado. Kung meron man, ayan, konti lang. Natural lang na moist lang, Kasi ayan, nagmo-moist. Oo. Mainit pa Matagas naman talaga yun. Mainit pa nga. Hindi evaporate yan. Yung nandoon talagang malakas. Ilan na po tinakbo nito?
14.6 yata. 46? Oo. Ah, okay pa yan. Pero mag-check lang tayo kung gaano ano na yung ano kulay. Pero ngayon, change oil muna tayo no? Yes, Malayo ba mararating nyo, sir? Gen 3 ako eh. Ha? Gen Gen 3, ang layo General Trias Cavite. Gen. Ayan, mga kapatid Napanalunan lang to eh. Tatlo yan. Toyota, Rapol. Montero, tapos Toyota pa rin. Nandun, may Land Cruiser pa po kami dito. Kuya, thank you Okay, tara dito tayo, Glenn. So ngayon, yung problema nito na alternator, iniwan na po na may-ari yan para ayusin. Okay, dito naman tayo, balik tayo rito. Yun nga lang mga kapatid, kapag meron kang mga mamahalin ako na sasakyan na dinadala nyo sa amin dito, pasensya na po kayo, yung mga pyesa nito hindi available sa mga auto supply dito sa Antipolo. At saka hindi ko rin po kukunin sa kanila. Kumukuha po talaga tayo sa mga supplier natin ng mga OEM parts ng Toyota. Katulad po nitong Toyota Prado na ito. Ito na yung makina nitong Avanza na stock up. Grabe Ito pa lang sa ilalim yung sludge niya Hindi talaga to nagche-change oil. Kaya ka naman nakakita. Papakita natin to kay Transman. Hindi, kaya pa to. Kaya pa to, tatanggalin lang yun. At least hindi nahukay. Ang mahirap kasi kung nahukay Hindi naman nahukay. Meron lang sa mga dulo-dulo. Sige, alisin mo muna to. Dito muna tayo, ka Richard. Ito, na-overheat to. Nasunog talaga langis. Tapos, yung langis niya, talagang grasa na halos. Nasunog pa. Tapos ito, palibasa, nag-overheat na rin talaga yan. Ayan, sira yung mismong bakal. Tapos ito, pumalok to. Kung ito naputol, mamiminta na ito. Buti na lang, umistock up na siya. Pero ito, lahat to palit. Lahat to palit. Akala siguro nila, yung ugali nung iba na dagdag lang ng dagdag ng langis sa digasolina. Nako, mortal sin yun. Yung hindi ka magche-change oil. Pag ang engine mo, digasolina, dapat yan talaga regular unchanged oil. Kasi ang mga diesel engine, ang langis niyan, talagang iyan ay mayroong detergents. Hindi magkakaroon ng ganitong mga sludge basta-basta. Pero pagka digasolina, hindi ka nagche-change oil, nako, mapupuno talaga ng sludge yan, katulad nito, ayan sa ibabaw ng piston. Pati dito sa mga gilid-gilid na yan. Kapag digasolina ang makina mo, change oil, change oil, change oil. Yan ang pinaka-importante. So ito ka Richard, padala mo na bukas kay Transman. Ilan pa ba yung makina natin dyan na due for overhaul? Huwag kayong maniwala doon sa mga nakikita nyo, doon sa mga botelya ng langis na 1 year o kaya 10,000 kilometers. Naku, subukan nyo lang yan. Pag napabayaan nyo na lumampas pa kayo sa 10,000 kilometers o kaya 1 year, umiipon ng sludge yun. Kaya kung halimbawa, gusto nyong ma-check ang inyong mga makina, kung yan ay may sludge, hanapin mo nga, Kuya Nel, yung takip nung nito, yung oil cap. Hanapin mo, doon sa cylinder head cover. Kung gusto nyo talaga malaman kung meron ng nabubuo na sludge sa loob ng inyong makina, ito, papakita ko po sa inyo. Ngayon, tanggalin mo yung oil cap. Tignan mo. Punong-puno ito ng sludge. Punong-puno yan ng sludge. Ayan, Ngayon, kung medyo naaalagaan nyo pa ng konti yung makina nyo, tapos tinanggal nyo tong oil cap at meron na kayong nakita mga sludge, meron na rin sa loob yan ng inyong engine. Ito kasi hindi nyo mapapansin kasi ito may harang pa Kita ba, Glenn? Pakita mo, may harang pa yan Hindi nyo mapapansin Pero mabubulaga kayo, tignan nyo. Hindi yan itim. Ito po ay metal, kaya dapat ang makikita nyo rito, metal. Tignan nyo yan. Kaya kapag yung oil cap, ay napansin nyo, may mga namumuo ng sludge dyan, pabuksan nyo na yung ibabaw. Ano lang naman, gasket lang naman ang gagastusin nyo, saka konting trabaho Ito na yung camshafts, dalawa. Double overhead cam, tapos nandito yung BBT. So yung BBT nito, ka Richard, bubuksan mo rin Huwag mong pabayaan na hindi natin bubuksan, isasalpak lang. Ang bilin ni Autorans, di gasolina ang engine mo,
sundin mo yung ginagawa nung iba na masyadong mahal yung sasakyan nila, kahit nasabihin mong 6,000 kilometers lang, change oil ka. Huwag mo nang hintayin yung 10,000 kilometers kahit gaano pa kaganda ang langis mo. Kasi kapag ka nagkaroon na ng sludge yan sa loob dahil nga napabayaan mo na yung mga nakaraan na pag-maintain mo, na ipon na yung sludge, hindi naman yan kayang tanggalin ng mga inilalagay naming yung oil flushing. Hindi kayang tanggalin to kasi iyan ay nanikit na doon sa mga bakal, doon sa mga pyesa sa loob ng inyong makina. Kaya dapat, kung meron ng sludge doon sa ibabaw, nakita nyo rito, wag na kayong magkakarga ng mga mumurahing langis. Sinasabi kong mumurahin dahil baka yun ay hindi polysynthetic. Kapag ka polysynthetic, kompleto yan sa mga panlinis sa loob ng inyong makina. Kaya pagtiyagaan nyo na yung mga polysynthetic na engine oil. At sinasabi ko nga rin po, inirekomenda ko sa inyo, Repsol, ang aming mga langis dito, yung Leader 5W30 at yung Elite ng aming Repsol na 10W40, magagandang langis po yan na pakikinabangan nyo sa inyong mga sasakyan. Meron tayong bubuuin na automatic transmission. Ito po ay doon sa Estrada po ni Sir Dong Lee. O ayan, yun po ay 4x4. Tingnan nyo mga kapatid, halos napupulbos na yung kanyang lining. Ito pong Estrada na to, ang tinakbo nito ay halos 250,000 kilometers na po. 4x4. Minsan, napapa-andar pa ng maayos, pero may pagkakataon, nasa traffic ka, ayaw na umabante. Konting galit na lang ng makina. May pagkakataon din naman, tumatakbo ka ng medyo mabilis, tapos ayaw na mag-shift. Parang nai-stuck ka na lang doon sa takbo mong 40 o 50. Tapos biglang papasok. Biglang aabante ng todo, mabilis, kaya delikado, maaksidente ka rin. So, due for overhaul na po ito, dahil karamihan nga po ng mga linings nito ay may mga tama na. Ngayon, sa mga automatic transmission kasi, pag naka-experience po kayo ng gano'n na sinasabi ko na minsan yung reverse, matagal pumasok, may nagje-jerk siya, kumakaldag, yung mga ganyang sitwasyon sa mga automatic transmission, ang resulta po niyan, ito, overhaul. Kasi kung hindi mo naman yan i-overhaul or i-rebuild, ay hindi mo makikita yung mga ganitong pyesa katulad nito na nadudurog na nga po yung lining. Ayan. Kailangan kalasin mo talaga siya isa-isa para makita mo rin itong mga oil seal na to. Ayan mga kapatid, matitigas na itong mga o-ring. Kasama nga po itong mga oil seal. Ayan. Mga matitigas na to, so ang nangyayari, sumisingaw na po yung pressure. Pag sumingaw yung pressure, walang maglalak ngayon dito sa mga planetary gear na to. Ito, ang bigat. Ayan. May planetary gear po kasi dito yan. Ngayon, yung nakikita nyong mga spline na ito, dito nakapasok yung mga pyesa na yan. Itong mga lining na yan. Diyan po nakapasok yan. So ito, umiikot yan. Ipepreno ngayon yan nitong mga plates na to. Ayan. Kaya ito ay libreng nakapasok dyan yan. Okay? Tingnan nyo lang Bigat kasi. Ayan. So ito, umiikot. Ito ngayon, nakaganyan po siya. So pag nagkaroon ng pressure, magdidikit itong dalawang to. Tsaka pala ngayon niya madadala yung itong planetary gear na set na to, yung assembly na yan. Kaya ang lining po sa automatic transmission, kadalasan ang trabaho niya para lang ma-engage mo itong mga planetary gears. Hindi katulad sa manual na kapag ka nagdikit yung pressure plate, yung flywheel doon sa lining, kapag nagdikit na yon, diretso na yon na pupunta doon sa main drive at paiikutin niya na yung mekanismo dito sa manual transmission. Sa automatic transmission, iba-ibang set ng linings, ang makikita nyo, iba-iba yan, at bawat linings na yan ay may kinokontrol na planetary gears na katulad nito. Bawat set ng mga linings na yan. Halimbawa, tulad nito, nasira na yung linings niyan. Meron kang isang gear dyan or isang speed na talagang magkakaproblema. Kailangan kalasin ko lahat hanggang dito sa valve body para makita lahat yung mga pinapalitang pyesa. Hindi po uso sa amin yung palit ng lamang loob.
na ginagawa po nung iba. Bibili ng surplus na transmission, kukunin yung pyesa nun at papalitan ng lamang loob. Kami po hindi, ayan. Kumpleto, yung ating mga bagong pyesa, pati mga O-rings, lahat, nung mga pinalitan namin, tatanggalin namin. Ayan, tulad niya, no? Kita niyo po. Glenn, pakita mo. So, ito yung luma, ito na yung bago, nakabalot pa. So, lahat ng mga may problema, nandito. Ngayon, lahat ng mga bago, nandito. Pati po yung filter, palit po yan. Sa mga overhaul po namin na ginagawa. Ito po ay para sa Strada na 4x4 Mitsubishi. Ito namang isang set ng linings na to na nakikita nyo sa likod ko ay para naman doon sa Innova. Nagagawin namin, Toyota, automatic transmission. At siguro nakikita nyo itong Toyota Prado na yan. So hinihintay ko na lang din yung set of linings niyan para maayos na rin namin yung transmission. Dito po mga kapatid sa amin, kung gusto nyo tambayan to habang binubuo, makikita nyo po. Kahit na anong klaseng automatic transmission, European, galing ng yung mga Japan na yan, Korea, at yung mga Ford, lahat po ng automatic transmission. Dalhin nyo po rito sa amin. Kaya po natin gawin yan. At meron din namang mga China-made na talagang kinuha na lang din naman nila yung technology dun sa mga Japanese car brands. Kayang-kaya po natin yan. Dalhin nyo po rito kung gusto nyong bantayan habang ginagawa yan at makita nyo na talagang pinapalitan namin ng mga bagong pyesa. At kung meron mang sirang mga pyesa na mga internals na ganito, ay kami na pong bahalang maghanap ng mga pyesa na yan. So, yan lamang po ang maigagarantiya ko po sa inyo. Kapag si Autorans ay nag-overhaul ng automatic transmission, kami ay nag-rebuild, ang inilalagay naming pyesa bago. Kaya makakaasa kayo na iyan ay tatagal. Kaya po sana mga kapatid, pumasyal po kayo rito. Kung gusto nyong ipa-check up ang inyong mga automatic transmission, libre naman po sa amin ang check up. At i-schedule po natin kung kailan natin yan sisimulan na gawin. Okay po mga kapatid, kaya po ganito na nakababa kami pag nagagawa ng mga automatic transmission kasi po napakahirap pag nahulugan kami ng pyesa, lalo na yung mga bulitas. Napaka-importante po nun. Dito walang mahuhulog. Kaya po ganito yung customary namin sa paggawa, sa pag-rebuild ng automatic transmission. Mga kapatid, maraming salamat po sa pagtitiwala nyo sa amin. At sana po magpatuloy po kayong mag-subscribe at kung pwede po sana i-like and share nyo po ang aking mga videos dito po sa aking channel. Mga kapatid, magandang gabi po at maraming salamat po sa inyong lahat.